Hello po sa ating lahat. Muli nandito si Sir Jemeng para makapagbigay ng kanyang komentaryo. A few days ago, may sinabi si ex-president Duterte na halimbawa ang kanyang anak ay ma-impeach at saka papayagan ng gobyerno na makapasok ang mga ICC investigator sa Pilipinas para imbestigahan yung drug war noong panahon niya. Then ang possibility raw ay magkakaroon ng people power revolution tulad doon sa nangyari sa EDSA noong napatalsik ang mga Marcoses. Okay? Sa pananaw ko, hindi mangyayari yan. Meron akong vlog na nagawa ukol dyan. But then ito ay additional. Ang tatalakay natin yung aspekto ng mga militar. Okay. Ulitin ko yung sinabi ko kanina. Malamang hindi mangyayari yung people power na yan. Okay. So ito ang pananaw ko, ano. Kasi ang sabi ni Duterte ay watch out daw sa mga military at saka kapulisan. Okay. Ngayon, ang sagot ko, hindi mangyayari. Unang-una, ang ating mga kapulisan at mga militar ay professional yan. Sa pagkaalam ko, noong sila ay nag-graduate, halimbawa, dyan sa yung mga officers, ano, halimbawa, noong nag-graduate sila sa Philippine Military Academy sa Baguio, at saka yung mga kapulisan naman sa PNPA, then ang oath nila ay dapat idipinsahan yung Philippine Constitution. Okay, kasi kung ang mga, let's say, grupo ng mga, let's say, militar o civilian man ay hindi nila irerespeto ang Philippine Constitution. So, malamang talagang magiging magulo ang ating lipunan kasi walang fixed law, walang fixed guide sa mga bagay-bagay, ano? Okay. Kaya the best thing, dapat talagang we have to protect, to defend, at saka obey the Philippine Constitution. That's the only way na talagang magkaroon ng kaayusan sa ating lipunan. Naisip ko tuloy noong after World War II dito sa Pilipinas, sa mga ilang lugar, ito ay tinatawag na no man's land or law of the gun. Kung ikaw ay maraming armas, ikaw ay maraming mga kasama na may mga armas, din kayo ang namumuno. Kaya nga uso yung mga tulisan noon. Manood tayo ng mga FCG, ganon ang ano. Okay. Ngayon, nung talaga naikuha na ang batas natin, siyempre automatic mawawala yung mga outlaws, yung mga tulisanis o yung mga hindi sumusunod sa batas. Kaya yon, ano. Okay. Hindi nila i-sacrifice yung the fact na binigyan sila ng mataas na salary o ang mga militar at saka kapulisan, hindi yan guarantee na susuportahan nila si Duterte kung siya ay bagamat siya ay wala ng kapangyarihan o wala na sa government. Kasi yung mga sahod naman nila ay galing yan sa taxes ng mga tao. Hindi naman yan galing sa pira ni ex-president Duterte. Galing yan sa mga tao. Kaya alam ng mga militar yan, ano? Okay. Pagkatapos, halimbawa, sumama sila sa mga grupo na ganyan na let's say, mag-kodita. So, assuming na hindi sila nagtagumpay, then ang mangyayari, may sasakripisyo ang kanilang
career, yung kanilang future sa military, yung kanilang kabuhayan, dahil siyempre nagkasala sila sa batas, then they will pay the penalty. Like, pwede silang mabilanggo, pwede silang maalis sa serbisyo, pwede silang ma-demote, o whatever is the pleasure of the government. So, ganun yung nakikita natin na senaryo. Okay? Kaya, no need na pagkatapos, alimbawa, nagkaroon ng change of government, then ang apektado yung international standing natin. Siyempre, makikita ng mga international community na ang mga namumuno dito ay naging naging pinuno dahil sa marahas na paraan, then hindi sila makiki-deal, hindi sila makiki-transact ng whatever thing dito, kasi parang abnormal yung assumption of power. Okay? Pagkatapos, halimbawa, kumilos yung militar para sundin si Duterte. Sigurado ba siya na pag nakuha ng mga militar ang kapangyarihan, ibibigay nila yung pamuno kay Duterte? Hindi rin sigurado. May possibility, but then siyempre nasa hawak na nila yung kapangyarihan. Bakit ibibigay pa sa kung sinong Duterte na yan, Okay, feeding siguro si Duterte, Sara, gawin lang nilang parang rubber stamp. But actually, the power, yung authority, ay nandoon sa mga militar. Tingnan ninyo yung mga history ng mga bansa sa Latin America, dito rin sa Southeast Asia. Ganun yung nangyari. Pagkatapos, from yung mga experiences from other countries, halimbawa, ang militar ay nakuha nila ang kapangyarihan. So, magkakaroon ng military junta. Okay. Assuming na hindi nila ibibigay sa civilian person, sila ang mag-assume. Ngayon, ang mangyayari, ang mga ibang grupo naman na gustong makuha nila yung authority, magkudita uli sila. So, ganun ang ganun. So, the government will be unstable. Hindi normal yung mga proseso, hindi normal yung mga nangyayari. Kaya magulo. What will happen? Yung mga foreign investors, siyempre tatakbo yan. Lalabas na ng bansa. Okay, so ito pa, halimbawa nga, ibibigay nila sa Duterte, halimbawa, nakialam ang militar, nagkodita sila, tapos ang ibigay yung authority sa mga Duterte, halimbawa kay Sara Duterte, being the Vice President, kasi siya yung successor of the President. Ngayon, mababago na naman yung foreign policy natin. Instead of having good relation with the like-minded countries like the United States, South Korea, Canada, Australia, Japan, at saka iba pang mga like-minded countries, ang mangyayari, balik tayo sa China. Okay? So, hindi na naman maging maganda yung relationship natin with other countries, pero maging train ulit tayo ng mga Chinese. Anong mangyayari? Talagang sigurado, yung West Philippines ay mapupunta na sa China kasi
gagawin uli nila yung ginawa nila. Like for example, during the time of Duterte, talagang ibinigay na yan sa mga Chinese government dahil hindi na nagpapatrolya ang Philippine Coast Guard, hindi na nagpapatrolya ang Philippine Navy. Nabibigyan na lang yung ng pagkain yung nandoon sa Sierra Madre dahil sa mga Chino. Although at times, bagamat hindi na ipapublic yung nangyayari, hinaharas din yung mga Pilipino na nagbibigay ng supply doon sa mga personnel doon sa Sierra Madre. So, ganun ang policy. Ganun ang senaryo na nakikita natin na mangyayari. So, gusto ba natin magkaroon uli ng maraming pagbabago na talagang magbibigay uli ng kaguluhan? Okay? So, isipin sana yan ng mga militar. Although sa pananaw ko, mga military naman natin ay mga professional people na yan. So, alam nila yung nararapat. Alam nila na dapat ang West Philippine Sea ay i-preserve o dapat wag nating i-surrender yan sa mga Chinese. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.